Matapos ang nangyari sa pagitan ng mag-ina, heto sila ngayon, nagsasalo-salo sa pagkainan. Anak, sobrang saya ko ngayon dahil pinatawad mo na ako. Mama, huwag niyo pong isipin yun. Ang mahalaga, ang magkakasama tayo ngayon, di ba Papa? Tango lang ang binigay ni Conrad sa kanyang anak. Samantala si May naman, sobrang galit at puot ang kanyang nararamdaman ngayon dahil simula nung ipagtabuyan siya ni Briggs, nakunan siya dahil sa stress. Hindi kayo magiging masaya nang dahil sa inyo nawala ang baby ko. Anya ni May sa sarili habang nasa loob ng kwarto at sobrang kalat. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon. Una si Papa at ngayon si Mama. Napatingala ako sa langit dahil kahit pala anong pagsubok ang dumaan sa buhay ko, nalalagpasan at nakakaya ko. Anong iniisip mo? Nabaling ako sa nagsasalita sa may tabi ko. Si Briggs pala, hindi ko namamalayan na nakalapit na pala siya sa akin. Wala, nagpapasalamat lang ako sa itaas dahil ngayon, kumpleto na ang pamilya ko. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ngayon, baby. What did you say? Ha? Yung sinabi mo kanina? Alin ba? Yung huli mong sinabi? Ah, yung baby? Bakit? Ayaw mo ba? Hey, wala akong sinasabing ayoko. Ibig sabihin ba niyan, tayo na ulit? Siyempre, inangkin mo na ang katawan ko. Tas, hindi pa kita itatali sa akin? Yes, napasigaw si Briggs dahil tinatanggap ko na ulit siya sa buhay ko. Ang ingay mo naman. Masaya lang ako, baby. Binigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Thank you, my princess. Princess ka dyan. Sina Papa at Mama lang pwedeng tumawag sa akin ng princess. Okay, baby na lang. Thank you, baby. Sabay halik sa akin ni Briggs at ginantihan ko naman ito nang biglang may tumikhim sa likuran naming dalawa. Pwede bang maisturbo ko muna kayo? Nang lingunin namin ni Briggs si Papa pala, bigla akong nahiya. Papa, kayo po pala? Utal kong pagkakasabi kay Papa, kayo bang dalawa ay ayos na? Opo, sabay-sabi naming dalawa ni Briggs. Bueno, Briggs, ipapaalala ko lang sa'yo, oras na saktan at paiyakin mo itong prinsesa ko. Sinasabi ko na sa'yo, hinding-hindi mo na ulit makikita ang anak ko. Ilalayo ko na siya ng tuluyan sa'yo. Understand, young man? Sir, yes sir. Sabi ni Briggs kay Conrad, pagpatuloy nyo na ang ginagawa nyo. Pagkaalis ni Papa, agad ko namang kinurot sa tagiliran si Briggs. Ouch! Hiyaw ni Briggs, why? And why? Dahil sa ginawa mo nakita tayo ni Papa. Gumanti ka naman ah. Ewan ko sa'yo. Sabay alis ni Chona. Katapos ko lang maligo nang may biglang kumatok sa pinto at binuksan ko naman agad ito. Pagbukas ng pinto, nakita ko nakatawi lang si Sarah. Sobrang ganda pa rin ang kanyang katawan. Wala pa rin nagbabago kahit may mga anak na ito. Bakit? Natauhan lang ako na magsalita si Sarah. Yayayain sana kitang mamasyal sa tabing dagat. Sabi ni Conrad kay Sarah. Ganun ba? Sige, magbibihis lang ako. Nang isasara ko na ang pinto, biglang hinarang ni Conrad ang kanyang kamay. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Tanong ko kay Conrad, hindi siya umimik. Bagkus, pumasok siya at sinara ang pinto sabay nila. Conrad, utal kong sabi sa kanya, you scared me? No. Gano'n naman pala eh. At dahan-dahan akong lumapit kay Sarah habang siya naman panay atras ng atras. Nang sa pag-atras ko, kama na pala ang nasa likuran ko at bigla akong napahiga. Dahilan para umibabaw sa akin si Conrad. Conrad, may asawa na ako. Sabi ko kay Conrad. So, hindi mo naman siya kasama. At saka, ako ang una mong naging asawa bago siya. At sabay halik ko kay Sarah. Nang lumapat ang labi ni Conrad sa mga labi ko dahil sa tinagal-tagal ng panahon, eto na naman po kami ngayon. Daig pa namin ang isang dalaga at binata. Hindi ko namalayan
na natanggal na pala ni Conrad ang towel na nakapulupot sa katawan ko. Nang natanggal ko ang towel ni Sarah, bumaba ako sa kanyang dalawang bundok at sinimulan ko itong laruin. Nang marinig kong umungol si Sarah, ginalingan ko pa ito. Pero habang busy ako sa paglasap ng dalawang bundok ni Sarah, biglang may kumatok. Bigla kong naitulak si Conrad dahil may kumakatok. Sino yan? Utal kong sabi. Mom, it's me. Anak, bakit? May kailangan ka ba? Tanong ko kay Wilmer na nasa labas ng aking pinto. Can I borrow your charger? Naiwan ko pala yung charger ng phone ko. Sige. Hahanapin ko pa, anak. Okay, ma'am. Bakit hindi mo buksan itong pinto? Sabi ko kay mami. Kasi anak, magbibihis kasi ako katatapos ko lang mag-shower. Sagot ko kay Wilmer. Oh, yun lang ang naisagot ko kay ma'am at nagpaalam na ako. Nang wala na ang anak ko, dali-dali kong pinulupot sa katawan ko yung towel at pumasok ulit ako ng CR. Ano ka ba naman, Sarah? Hindi pwede to, may asawa ka na. Anya ni Sarah sa kanyang sarili. Nang pumasok si Sarah sa banyo, napangiti na lang ako dahil namumula ang kanyang mukha. Hindi ko na siya hinintay na lumabas. Umalis na rin ako sa kanyang kwarto. Mahirap na, baka kung ano na naman ang magawa ko sa kanya. Nang paglabas ko ng banyo, wala na si Conrad, kaya dali-dali agad akong nagbihis at pagkatapos kong magbihis, hinanap ko ang charger ko sa bag nang biglang tumunog ang aking messenger. Nakita kong galing kay Robert ang photos na isinend. Nang i-click ko ito, dahilan para bigla kong matuptop ang bibig ko. Si Robert, nasa isang kwarto natutulog habang nakakumot lang at may kasama pang babae at ang kumuha ng larawan ay yung kabit niya mismo at sinend sa kanya. Napaluhan na lang ako dahil sa aking nalaman. Kaya pala lagi siyang umaalis, yun pala may babae siya. Hindi na lumabas ng kwarto si Sarah. Maghapon na lang nagkulong sa kwarto. Hindi niya talaga maisip na kung may pagkukulang ba siya bilang asawa ni Robert. Para ganon ang gawin niya kay Sarah. Maghapong lobat ang phone ko. Siguro, hindi nahanap ni Mommy ang kanyang charger. Speaking of my mom, hindi ko siya nakitang lumabas ng kanyang kwarto. Kaya pinuntahan ko ito. Habang panay luha ang aking mga mata dahil sa larawan na nakita ko, biglang may kumatok sa pinto at alam ko na kung sino ito. Kumakatok ako sa kwarto ni Mami pero hindi ito nagsasalita. Naririnig ko ang kanyang paghigbi kaya naman pinihit ko ang seradora ng pinto. Tumambad sa akin ang isang larawan sa cellphone ni Mom. It's my fucking dad at ang kanyang kabit. Napamura na lang ako dahil nakita ko namumugto na ang mga mata ni Mommy. Shh! Don't cry, Mom. He's not deserved for you. Let go of him. Kaya mong mabuhay kahit wala si Dad. I'm here with you and I will protect you. Sabay yakap ko kay Mommy. Tama ang anak ko. Mabubuhay ako kahit wala si Robert. Hindi ko na siya kailangan sa buhay ko. Ang importante, kasama ko ang mga anak ko. Anya ko sa aking sarili. Papunta sana ako sa kwarto ni Mama, pero kakalabas lang nila ni Wilmer at nakita kong namumugto ang kanyang mga mata. Mama, umiiyak ka po ba? Salubong sa akin ang anak kong si Princess. Nginitian ko lang siya. Hindi man ako sinagot ni Mama sa tanong ko. Alam kong umiiyak siya. Pero bakit? Anong dahilan? Nasa may kitchen ako nang biglang may tumawag sa phone ko at agad ko naman itong sinagot. Hello? Sino to? Hindi mo ba ako nakikilala, babe? Sabi ko kay Briggs. May? Ano na naman ba kailangan mo? Kung manggugulo ka lang ulit, ako na magsasabi sa'yo. Pakasalan ko na si Chona. Nabigla ako sa sinabi ni Briggs. Sandali akong hindi nakaimik. Maya-maya, tinawagan ko si Briggs dahilan para siya mapamura. Briggs, my babe. Hindi ka magiging masaya. Tandaan mo yan. Sabay baba ko ng phone. Nang makabalik ng Maynila, nagpaalam si Briggs kay Conrad kung pwede bang umakyat ng ligaw mamayang gabi kay Chona. Pumayag naman ito.
Nang makauwi na ang mag-inang Wilmer at Sarah, nadat na nilang pababa si Robert ng hagdan at nakabihis ito. "Oh, honey, nakabalik na pala kayo," anya ni Robert. Nang akmang hahalikan sana niya si Sarah, kaso umiwas ito. Nagtaka man siya sa insta ng asawa, nagkibit balikat na lang siya. "Siya nga pala, hindi ako dito mag-dinner mamaya. May pupuntahan ako eh," sabi ni Robert sa kanyang mag-ina. "San ka pupunta sa babae mo?" Pahinang sabi ni Wilmer. "What did you say?" "Nothing, Dad. Ingat na lang po kayo sa pag-drive," sabi ni Wilmer sa kanyang ama. Nang makaalis si Robert, nakita ni Wilmer na tumulo na naman ang luha ng kanyang ina, kaya niyakap niya ito. "Mom, are you okay?" "Yes, I'm okay, son," ngiting sabi ni Sarah. "Ang ganyang tao hindi dapat iniiyakan," sabi ni Wilmer sa kanyang ina. "Mom, hindi lang si Dad ang lalaki sa mundo." Nang makauwi si Brick sa kanyang bahay, naligo agad siya at matutulog lang maghapon para mamayang gabi pagpunta niya kay Chona, hindi siya dalawin ng antok. Samantala, nalaman ni May na bumalik na sina Chona at Briggs. "Panahon na para maningil ng utang. Ipaparanas ko sa inyo kung paano gumanti ang isang May de la Fuente." Habang nasa sala ako nanonood, tumabi sa akin ang anak ko. "Papa?" "Yes, my princess? What?" Ngiting sabi ko sa anak ko. "Papa, pwede ba kayo magkaayos ni Mama? Bakit mo naman natanong yan? Sagutin niyo na lang po." "Hindi ko alam, anak. Sa ngayon kasi, may bagong pamilya na ang mama mo. Ayokong sirain kung ano ang nagpapasaya sa mama mo. Pero, mahal niyo po ba si Mama?" "Ang dami mong tanong?" Sabay pisil ni Conrad sa ilong ni Chona. "Syempre naman, kahit kailan, hindi mawala ang pagmamahal ko sa mama mo. Kahit na iniwan niya tayo at naghanap ng iba. Ang pinagkaiba lang naming dalawa, hindi ko hinanap sa iba ang gusto niyang makuha, kaya iniwan niya tayong dalawa." Mapait ng ngiting sabi ni Conrad. "Kaya anak, ikaw kapag nag-asawa ka na, kahit anong hirap ang maranasan mo, huwag mong bibitawan ang kamay ng taong pinangakuan mo na magsasama kayo hanggang dulo. Kung konting problema lang, bibitaw na kayo." "Opo, Papa," sabi ni Chona sa ama. Nakita kong nag-uusap sina Tito Dad at Chona. Siguro, panahon na rin para bumalik na ako ng Amerika. May makakasama na si Tito Dad dito sa mansyon. Mag-aalas 7 na ng gabi, kaya naman hindi mapakali si Chona. Ngayon kasi, ang kauna-unahang aakyat ng ligaw sa kanya si Briggs. Habang hinihintay niya si Briggs, hindi niya maiwasang isipin na sana wala ng problema ang dumating sa kanilang dalawa at sana wala nang sumira sa pagsasama nila ulit. Nandito ako ngayon sa labas ng bahay ni Briggs. Mukhang aalis ata. Saan kaya siya pupunta? Siguro, pupuntahan niya ang Chona na yun. Sige lang, magpakasaya kayo ngayon. Dahil sa mga susunod na araw, sisiguraduhin kong guguho na naman ang mundo niyo. Anya ni May sa kanyang sarili. Papunta na ako ngayon sa bahay nila Chona. Medyo kinakabahan ako dahil ngayon lang ako aakyat ng ligaw. Nang makarating ako sa bahay ng taong pinakamamahal ko, agad ako nagbusina. Nagulat ako dahil may bumusina sa labas ng gate. Nang silipin ko, sasakyan pala ni Briggs. Dali-dali akong pumunta ng gate para papasukin siya. Nang makapasok kami sa bahay nila Chona, agad kong inabot sa kanya ang biniling mga roses for my baby. Salamat. Nag-abala ka pa. Upo ka. Asan ang papa mo? Nasa taas na, pagod kasi yun. Ganun ba? Asan si Dan? Nasa room niya. Bakit sila ang hinahanap mo? Ako yung ligawan mo, hindi sila. Maktol kong sabi kay Briggs. Sorry na. Kaya ko sila hinahanap, baby, kasi gusto ko sanang sabihin sa kanila ang plano ko. Anong plano? Secret. Ngiting sabi ko kay Chona. Ang daya mo naman. Malalaman mo rin lang naman yun. Kaya wag ka na marami pang tanong. Nang sundan ko ang kotse ni Briggs, hindi nga ako nagkakamali. Kay Chona talaga siya pumunta. May nabuo akong plano. Total, magpapakasal na kayong dalawa. May maganda akong regalo na ibibigay sa inyo. Anya ni May sa sarili.
Pagdating ko ng bahay, nakita kong tulog na si Sarah. Pinakatitigan ko ito. Alam kong mali ako dahil niloloko ko na ang asawa ko. Pero ano nga bang magagawa ko? Mahal ko na rin si Myrna. At oo, maraming beses nang may nangyari sa amin. Alam kong si Robert na ang pumasok sa kwarto dahil kilala ko ang amoy ng kanyang pabango. Kaya naman ang ginawa ko, nagtulog-tulugan lang ako. Naramdaman kong sumampa na siya sa kama. At alam ko rin na nakatalikod siya sa akin dahil simula nung nang babae na siya, hindi na niya nagawang yumakap sa akin. Naluluha na naman ako dahil naalala ko na naman ang larawan na sinend sa akin ng kabit niya. May araw ka rin sa akin, babae ka. Anya ni Sarah. Simula nung pag-uwi ko galing kila Chona, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kaya naman, tinawagan ko si Wilmer. Dinadalaw na sana ako ng antok nang marinig kong tumunog ang phone ko. Kaya naman, tamad kong sinagot ang tawag. Hello? Hello pare, gising ka pa ba? Patulog na sana, tangina ka. Nakaistorbo ba ako? Buti alam mo, bisit ka. Pare naman, sorry na. Bakit ka ba kasi napatawag? Siguraduhin mo lang, maganda ang sasabihin mo. Kung hindi, humanda ka sa akin bukas. Eto na nga, payag ka bang maging bayaw mo ko? What? I said, payag ka bang maging brother-in-law mo ko? Kung hindi mo sasaktan ang ate princess ko, syempre, yes na yes ako sa'yo. Talaga pare? Oo naman. Ewan ko lang kay Tito Conrad kung payag siyang maging manugang ka. Teka nga muna, ibig sabihin ba niyan? May balak kang pakasalan si ate? Oo, para hindi na siya mapunta sa iba. Lumipas ang ilang araw, namanhikan agad sina Briggs at Don Francisco. Panahon nga naman, di ko akalain na magiging granddaughter kita, iha. At ikaw pa lang nag-iisang anak nitong si Mr. Conrad Mendoza? Noong una pa lang tayong nagkita, napaisip na talaga ako noon kung anak ka ba ni Conrad. Di nga ako nagkamali, magkamukha kasi kayo ng ama mo, iha. Anya ni Don Francisco. Sinabi niyo po, Don Francisco, syempre, saan pa ba siya magmamana kung di sa gwapo niyang ama? Anya naman ni Conrad kay Don Francisco. Di ka rin pala buhat bangko, ano? Sabi naman ni Sarah, sa akin kaya nagmana ang anak natin. Tingnan mo naman, maganda siya. Maganda rin ako. Di papatalong, sabi ni Sarah. Sabay tawanan ang lahat. Oo na, suko na ako. Sa'yo na nagmana si Princess. Taas kamay na sabi ni Conrad. Ma, pa, pareho po ako sa inyo nagmana. Di ko mailarawan ang sayang nararamdaman ko ngayon. Heto ako at kasama ang mga taong importante sa buhay ko. At syempre, pati ang future husband ko. Lumalalim na ang gabi, kaya nagpaalam na sina Don Francisco at Briggs. Bye po tita, tito, mauuna na po kami. O sige, ingat kayo. Nang makaalis ang maglolo, naiwan sina Wilmer, Chona, Conrad at Sarah. Uwi na rin kami anak. Mama, dito na lang po kayo matulog ni Wilmer. Masyado na pong gabi para magbiyahe pa po kayo. But, Mom, ate is right. Dito na lang tayo magpalipas ng gabi. At saka, inaantok na rin po ako para magmaneho. Oh, sige na nga. Ngiting sabi ni Sarah. Mama, pwede po bang tabi tayo matulog? Of course, my princess. Talaga po? Oo naman. Batang to, hanggang ngayon makulit ka pa rin. Anya ni Sarah. Sige po, magpapalit lang po ako ng pantulog. Okay, I'll waiting for you. Samantala, kanina pa pala nagmamasid si May sa labas ng bahay ng mga Mendoza. Talagang magpapakasal na kayong dalawa, ha? Pwes, yung regalo nyo, maaga kong ibibigay. At may tinawagan ito sa phone. Hello? Hello, ma'am? Indo, buo pa ba ang tauhan mo? Opo, ma'am. Good. Bakit, ma'am? May tatrabahuhin ba kami? Meron. Pero hindi ngayon. Tatawagan na lang kita ulit kung kailan ang umpisa nyo. Oh, sige na. Sandali lang, ma'am. May tatanong lang ako. Ano yun? Magkano naman ang parte ko? Anya ni Indo kay May. Paunang bayad, 50,000.
At kapag nagawa niyong malinis ang trabaho niyo, 100,000 ang ibibigay ko sa iyo. Syempre malinis. At sinisiguro ko sa inyo, ma'am, hindi ka masasabit. Dapat lang hindi madawit ang pangalan ko. Basta, gawan mo ng paraan. Ikaw nang bahala kapag nag-umpisa na kayo ng trabaho sa akin. Okay po, ma'am. Maaasahan niyo po ako. Good boy. Sabay baba ng phone ni May. Tingnan lang natin kung magugustuhan niyo ang regalo kong ibibigay sa inyo. Ngiting sabi ni May. Mga pare, good news. Tumawag na naman sa akin si Ma'am May. May ipapatrabaho daw siya sa atin. Unang pabayad, 50,000. At kapag malinis ang trabaho natin, 100,000 piso ang ibibigay niya sa atin. Talaga pare? Sabi naman ng mga kainuman ni Indo. Oo mga pare ko. Kaya, marami na naman tayong pang-inom. Sabay tawanan ang magkukumpare. Nang nasa kwarto na ang mag-ina nakahiga, nagtanong si Chona sa mama niya. Ma, bakit anak? Sobrang saya ko po ngayon dahil magkasama tayo nila papa. Ako rin anak, sobrang saya ko ngayon dahil kasama na kita ngayon. Ma, alam niyo po ba, nung bata pa ako, bago ako matulog pinagdadasal ko kay Lord na sana balang araw makatabi kita sa pagtulog. Ang bait talaga ni Lord dahil lahat ng hilingin ko sa Kanya, binibigay niya agad. Anak, walang imposible kapag ang Diyos na agad ang gumawa. Kaya tandaan mo lagi, ang pag-aasawa, hindi yan madali. Hindi yan kanin na kapag naisubo mo at kapag mainit, pwede mong iluwa. Basta, wag mo lang kalimutan ang sasabihin ko sa'yo. Kahit anong problema ang dumating sa inyong mag-asawa, wag ka kaagad sumuko. Huwag kang tumulad sa akin. Pahikbing sabi ni Sarah sa kanyang anak. Ma, ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Nakaraan na yun. Ang importante, magkakasama na tayo nila papa. Tango lang ang sinagot ni Sarah sa kanyang anak. Tara na at matulog na tayo. Tama na ang drama. Nang mag-ayos na sa pagkakahiga ang mag-ina, may kumatok sa pinto. Ma'am, pwede bang? Diyan na rin ako matulog sa tabi niyo ni ate. Please? Sige anak, pasok ka. Uy, Wilmer, dapat kami lang dito ni mama. Bumalik ka na dun sa kwarto mo. Ayaw mo ba akong katabi ate? Joke lang, to naman di na mabiro. Syempre gusto rin kitang katabi. Ano pang hinihintay mo? Higa na dito. Ang bigat mo naman, bumaba agad yung kutsyon. Birong sabi ni Chona kay Wilmer, sabay nagtawanan silang mag-ina. Natigil ang tawanan nila nang may kumatok ulit sa pinto at si Chona na ang nagbukas nito. Pagbukas niya ang kanyang papa pala. Pwede bang dito na lang ako matulog? Sabi ni Conrad sa kanyang mag-iina, sabay-sabay ang tatlo ng sagutan. Oo naman, sabi ni Sarah. Oo naman po, sabi nila Chona at Wilmer. Masayang natulog ang mag-anak ng gabing iyon. Kinabukasan, nagising si Brick sa kanyang alarm clock. Agad naman siyang bumangon at dumiretso sa CR para maligo. Habang naliligo, naalala niya kagabi, may isang sasakyan na nakaparada sa dulo ng bahay nila Chona. Hindi niya naman nakita ang driver nito dahil patay ang ilaw ng sasakyan. Nagkibit balikat na lang siya. Maagang nagising si Wilmer at bumaba agad ito sa kitchen para magluto ng almusal nila. Katapos niya lang magluto nang may tumawag sa phone niya. Nakita niya si Mika ang tumawag. Good morning, beautiful lady. Bati ni Wilmer sa kanyang kausap. Morning rin. Bakit ang aga mo ata nagising? Dito kasi kami natulog ni Mami kila Ate Princess. Oo nga pala. Kamusta mo na lang ako kay Chona? Okay, honey. Honey ka dyan. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi nakaimik si Mika sa sinabi ni Wilmer sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Mika. Ang lalim nun ah. Answer me. Ayaw mo ba? Pag-iisipan ko. Huwag na nga lang. Sagutin mo na kasi ako. Pag ako naging boyfriend mo, swerte mo kasi may gwapo kang nobyo. Malay mo, kapag tumagal tayo, mag-propose pa ako sa'yo. I promised you. Ako lahat ang gagawa ng gawaing bahay. Basta lahat. Napahalakhak na lang si Mika sa kahanginan ng kanyang kausap. Anong nakakatawa sa mga sinabi ko? Wala naman. Natawa lang ako dun sa sinabi mong ikaw lahat ang gagawa ng mga gawaing bahay. Ni maglaba nga di ka marunong.
Anya ni Mika. You mean, pumapayag kang maging asawa mo ko? Pwede na rin. Hindi ka nalugi sa akin. Magandang lahi naman ang ibibigay ko sa'yo. Sabay tawa ni Wilmer. Aba, sobrang saya natin ngayon na. Paglingon ni Wilmer si Ate Princess niya pala. Sino yung kausap mo? Tanong ni Chona sa kanyang kapatid. Si Mika. Ligawan mo na kasi. Ayaw niya nga akong sagutin eh. Bakit kayong mga babae pakipot pa? Siyempre, para hindi nyo maisip na easy to get kami. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Kung talagang mahal at seryoso ka sa kanya, handa kang maghintay. Ano yung naririnig namin, ha? Napalingon ang magkapatid, ang mama at papa pala ni Chona. Morning, ma, pa. Morning, mom, tito. Sabi naman ni Wilmer. Ma, kasi itong bunso niyong anak, binata na talaga, may nililigawan na. Really sad? Who is she? Tanong naman ni Sarah. Si Gonsan. Napapangiting sabi ni Sarah. Si Mika po. Mika? Siya ba yung? Yes, mom. Anak, hindi naman ako tututol sa inyong dalawa ni Mika. Mabait na bata si Mika. She's simple girl and pretty. Yeah, I know that. Anya ni Wilmer sa ina. Pero anak, bago ka pumasok sa panibagong relasyon, ayusin mo muna ngayon yung sa inyo ni Shaina. Yes, ma'am. Sige na, tara na, mag-almusal na tayo. Bawal ang pinaghihintay ang grasya. Ikaw ba ang nagluto nito? Siyempre, sino pa ba? Ngayong araw ang punta nila sa wedding planner. Ang kaso, mag-isa lang pumunta si Chona dahil may importante raw na aasikasuhin si Briggs. Miss Princess Chona Mendoza, right? Yes. Ngiting sabi naman ni Chona sa babae. Nice to meet you. I'm Aileen Moral. Ikaw lang ba? Where's your future husband? Ngiting tanong ni Aileen. May inaasikaso lang. Don't worry, next time, kasama ko na siya. Pagsabi naman ni Chona, hindi ako nakasama kay Chona dahil nag-text sa akin si May na may importante raw siyang sasabihin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pumayag naman ako na makipagkita kay May. Bahala na. Nang makarating ako sa restaurant na sinasabi ni May, pagpasok ko, agad ko naman siyang nakita at nilapitan ko ito. Napangiti akong lihim dahil umaayon ngayon sa akin ang aking plano. Tignan lang natin, Briggs, kung magpapakasal pa sa'yo si Chona sa gagawin ko. Anya sa kanyang isip. Nang paglapit ko kay May, wala akong sinayang na oras. Agad ko siyang tinanong kung ano ang sasabihin niyang mahalaga. Nagtanggal muna ng bara sa lalamunan si May bago nagsalita. I know that you are mad at me, but I'm really sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Umpisa ang sabi ni May. Gusto kong humingi ng tawad sa mga panluloko ko. Paiyak na sabi ni May. Nakita ni Briggs na habang humihingi ng tawad sa kanya si May, lumuluha ito. I'm sorry. Kung dahil sa akin, nagkagalit kayo ni Chona. I'm sorry kung nagawa kong ipaako sa iyo ang baby ko. Speaking of baby, nagtaka si Briggs kung bakit hindi malaki ang tiyan ni May. Bakit hindi ata lumalaki ang tiyan mo? Tanong ko kay May. Napangiti ng mapait si May. Nang dahil sa'yo, sa inyo ng Chona na yon, kaya wala na ang baby ko. Anya sa isip ni May. Nakunan ako, siguro dahil sa stress. Oh, not bad. I'm sorry, May. At niyakap ni Briggs si May, dahilan para naman magbalahaw ng iyak si May. Shh, don't cry. Sabi naman ni Briggs. Nagkalas naman agad si May sa pagkakayakap kay Briggs. I got to go. Sabi ni May. Pagtayo ni May, tumayo na rin si Briggs. By the way, congrats. Peking ngiti ni May. Thank you, May. Natapos ang lakad ni Chona, nakauwi na siya ng bahay. Ni text, wala man lang siyang na-receive galing kay Briggs. Anak? Napalingon si Chona sa taong tumatawag sa kanya. Ma, you're here. Masayang sabi ni Chona. Because I missed you, princess. Napayakap naman si Chona sa kanyang ina. Ang sweet niyo naman. Napabaling naman ang dalawang babae sa nagsalita. Si Wilmer pala. Kamusta ang lakad niyo, anak? Tanong ni Sarah kay Chona. Exciting, ma.
Sagot naman ni Chona. Siya nga pala, kapag kasal na kayo ni Briggs, saan ba kayo titira? Ma, pansamantalang dun muna kami sa lolo niya dahil nag-iisa na lang si Lolo Francisco. Anak, tandaan mo yung mga bilin ko sa'yo ha? Opo, ma. Ngiting sabi ni Chona sa ina. Samantalang, nang makauwi si May sa kanyang kondo, tinawagan niya agad si Indo. Hello, Indo? Ano? Nakunan mo ba kami ng litrato? Opo, ma'am. Sabi naman sa kabilang linya ni Indo. Good. Ano po pala ang gagawin ko dito sa litrato nyo ng lalaking to? Sa ngayon, itago mo muna yan. Saka lang natin yan ilalabas kapag malapit na ang kasal nilang dalawa. At isa pa, may plano pa ako. Ano ang panibago niyong plano, ma'am? Tanong naman ni Indo. Tatawagan na lang ulit kita. Sabay baba ni May ng phone niya. Uy, Wilmer, kumusta naman ang panliligaw mo kay Mika? Tanong ni Chona sa kapatid. Sablay nga ate eh. Ha? Bakit? Anong sablay? Kasi, di ko naman akalain na pupunta pala sila Shaina sa bahay. Tas, yun, nagkasagutan yung dalawang Amazona. Ngiwing paliwanag ni Wilmer sa kapatid. Kayo ba ng Shaina na yan, ha? Hindi na, no? Tagal na ako nakipagkalas kanya, pero habol pa rin ang habol ang babaeng yun. Napatulala si Chona sa sinabi ni Wilmer sa kanya. Ganon din si May noon. Asa na kaya ang babaeng yun? Siguro nahiya nang magpakita dahil sa panluloko niya kay Briggs. Anya sa isip niya. Ate, pukaw ni Wilmer sa kapatid dahil natahimik na lang ito bigla. Ha? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, asan si Briggs? Di ba dapat magkasama kayo noon pagpunta sa wedding planner nyo? Kasi may importanteng pinuntahan lang si Briggs. Pero next time kasama ko na siya. Pagka-uwi naman ni Briggs sa bahay, agad naman siyang nakatulog. Nagising lang siya dahil sa ingay ng kanyang phone. Agad niya naman itong sinagot. Hello? Hello, Briggs. Si Wilmer pala ang tumawag. Bakit pare? Napatawag ka? Bakit hindi mo sinamahan kanina umaga si ate? Saan ka ba pumunta? Hindi nakaimik si Briggs sa tanong ni Wilmer sa kanya. Pare, may pinuntahan lang ako. Kumusta ate mo? Nandun sa kwarto niya nagpapahinga. Sabihin mo pupunta ako dyan mamayang gabi. Okay. Kinagabihan, pumunta ng bahay si Briggs kay Chona. Ang daya mo. Ni Tex, hindi mo man lang nagawa? Ano bang pinagagawa mo maghapon? Pagkatapos ko kasi makipagkita dun sa isa kong kaibigan, pag uwi ko naman nakatulog agad ako. Kaya hindi na ako sa'yo nakapag-text. Sorry na. Babawi naman ako ngayon sa'yo. Tara, date tayo. Talaga? I-date mo ko? Oo naman. Ayaw mo ata eh. Gusto ko kaya. Ano pang tinutunganga mo dyan? Bihis na. Huwag ka na magpaganda baka. Maakit pa sa'yo ang mga lalaki. Dapat sa akin ka lang magpaganda. Habang hinihintay niya makababa si Chona, tumunog naman ang kanyang cellphone. Babe, thank you for comfort me. Gumaan yung pakiramdam ko. Basa ni Briggs sa text ni May sa kanya. Welcome. Call me Briggs, not babe. Reply niya kay May. As a friend lang yun. Pwede ba? Please? Nasanay kasi akong babe ang tawag sa'yo. As a friend, okay. Aniyan ni Briggs sa text. Hindi na siya nag-text ulit kay May dahil pababa na si Chona. Namangha siya sa simpleng ganda nito. Uy, natulala ka na. Pangit ba? Hindi ba bagay sa akin tong suot ko? Tanong ko kay Briggs. Perfect. You're so beautiful tonight, baby. Sigurado ka? Baka hindi sa akin bagay ang dress na to. Papalitan ko na nga lang. Akmang tatalikod na sana si Chona nang hatakin siya ni Briggs. Sino nagsabing magpalit ka? Ang ganda mo kaya? Walang halong pambobola? Yes. Wala ka bang tiwala sa akin? Dati, wala. Ngayon, nag-alangan pa ako. Ngiwing sabi ni Chona kay Briggs. Lumalalim na ang gabi, tara na. Pumunta sila sa isang restaurant na mamahalin. Pagdating agad doon, nag-order sila ng kanilang makakain. What do you want, baby? Ikaw na bahalang mag-order. Okay, you're the boss. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, naitanong ni Chona kay Briggs kung sinong kaibigan ang kinita nito kaninang umaga. Sinong kaibigan ba yung kinausap mo kaninang umaga?
Hindi ko akalain na magtatanong si Chona sa akin. Yung dati ko yung kaibigan. Ano kasi, sinabihan ko siya kung pwedeng dumalo siya sa kasal natin. Kaso, hindi niya raw sure. Ganun ba? Oo. Oh, eto na pala order natin, kain na tayo. Pagkatapos kumain, nagyaya si Briggs na magdisko raw sila. Pumayag naman si Chona. Buong buhay niya, hindi pa naman siya nakakapag-disco. Pagkarating nila ng diskuhan, agad naman silang nakakita ng available na table. Tinawag ni Briggs ang isang crew na babae. Miss? Paglapit naman ni Jessa sa mag-couple, nagulat pa siya dahil si Chona ito at si Briggs. Jessa? Nagulat si Chona dahil dito pala nagtatrabaho ang kanyang pinsan. Kamusta na? Eto, kahit papano, may pinagkakakitaan. Ikaw, kumusta ka na? Si Tito, kumusta na? Balik tanong naman ni Jessa kay Chona. Okay lang si Papa. Si Tita, kumusta na? Okay lang si Nanay, nagbabantay ng maliit na tindahan namin. May maliit na tindahan na kayo. Pag-igihan ka mo ni Tita sa pagbantay. Ngiting sabi ni Chona. Ano pala order nyo? Yung hindi masyadong matapang na alak. Meron ba kayo dyan? Anya ni Chona kay Jessa. Meron, Novelino. Okay ba yun sa'yo? Kahit ano, basta wag lang matapang. Sa'yo, Briggs, anong order mo? Jack Daniels na lang. Novelino, it's coming up. Maya-maya lang, dumating na ang order nilang alak. Na mga lahati ang iniinom ni Chona, nag-excuse muna siya na papunta ng CR. Habang papunta sa CR, may nabangga siyang tao. Ay, sorry. Sabay nilang sabi. Pagtingin ni Chona, halos matulala siya dahil gwapo ito at matangkad. Bilugin ang mukha, matangos ang ilong, namula-mula ang mga labi ng lalaking nabangga niya. Hey! Pagpukaw ng lalaki sa kanya. Are you okay? Okay lang ako. Sige, mauuna na ako sa'yo. Pagpapaalam ni Chona sa kausap niyang lalaki. Miss! Lumingon naman agad si Chona. Yes? What's your name? Ngiting tanong ng lalaki sa kanya. Chona, Princess Chona Mendoza. Pagpapakilala naman ni Chona sa lalaki. Nainip na si Briggs sa pag-aantay kay Chona. Kaya naman, sinundan niya na agad ito. Umuusok agad ang kanyang bunbunan nang makita nakikipaglandian lang pala si Chona sa iba. Kaya naman, agad niyang nilapitan ang dalawa. I'm Raven Velka. Pagpapakilala ni Raven kay Chona, nakalahad ang kanyang kamay, pero ibang kamay ang umabot nun. I'm Briggs San Ramon. She's my future wife, and she's mine. Then bro, don't first move or else I will kill you. I swear. Pagbabanta ni Briggs kay Raven. Oh, chill pare. Nagpapakilala lang naman ako sa binibining kaharap ko. Anya ni Raven kay Briggs. Bigla na lang niyang hinatak papalabas ng disco si Chona. Briggs, ano ba? Nasasaktan ako. Bitawan mo ko. Sabi ni Chona kay Briggs, pero parang walang naririnig si Briggs. Kaya naman, kinagat ni Chona ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Aray! Bakit mo ko kinagat? Nasasaktan na ako sa paghawak mo sa braso ko. Ano bang problema mo? Problema ko? Ang sabi mo, magbabanyo ka lang. Pero nakikipaglandian ka lang pala. Biglang napahagalpak ng tawa si Chona. Nagsiselos ka ba? Hindi sumagot si Briggs. Kaya naman, ininis niya lalo ito. Oy, nagsiselos ang baby ko. Nagsiselos ka, no? Alam mo, hindi naman ako nakikipaglandian. Nagkabanggaan lang kaming dalawa. Tas yun, nagpakilala na lang siya bigla sa akin. Dapat iniwan mo na lang ang gago na yun. Anya ni Briggs. Sorry na, please. Oo na, sa susunod kasi, diretso ang tingin para wala kang babangga, okay? Sir, yes sir. Pang-aasar ni Chona kay Briggs. Tara na nga, ihahatid na kita. 1:46 AM na ng madaling araw. Baka hanapin ka na ng papa mo. Okay, let's go. Baby, next day, sama ka na pagpunta dun sa wedding planner ha? Promise. Anya ni Briggs. Siya nga pala, kamusta sila mama at papa mo? Okay lang sila. Gusto ko na nga sanang sa bahay na lang muna maglagi sila mama at Wilmer. Anya ni Chona. Nang makarating sa bahay, bumaba agad si Chona ng kotse.
Ingat ka sa pagmamaneho ha? Yes, boss. Biro ni Briggs kay Chona. Sige, pasok na ako. Wait. Wala man lang good night kiss? Nakangusong anya ni Briggs. Oo na, good night. Ingat sa pagmamaneho ha? Paalalang muli ni Chona kay Briggs. Nang makaalis na ang sasakyan ni Briggs, pumasok na rin siya sa loob. Habang nagmamaneho, may tumatawag sa kanya. Nang sagutin niya, boses si lalaki ito. Tinignan niya ang caller, number ni May. Pero bakit lalaki ang may hawak ng phone ni May? Babe, help me please. Pinasok ako dito sa bahay ng mga magnanakaw na yan. Rinig ni Briggs na pasigaw ni May. Kaya itinabi niya muna ang kanyang kotse sa kalsada. Hoy gago, ano bang kailangan nyo? Pera? Bibigyan ko kayo, huwag nyo lang sasaktan si May. Pasigaw na sabi ni Briggs sa kabilang linya. Oo, pera ang kailangan namin. Ang kaso itong babae na to, puro card lang ang nasa wallet niya. Pero kung pupunta ka dito ay bibigyan mo kaming pera. Baka maabutan mo pang buhay ang babaeng ito. Sabay halakhak ng lalaki. At siya nga pala, huwag kang magsasama ng pulis. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng to. Babe, please, help me. Sigaw ulit ni May. Oo na, pupunta ako dyan. Pero, siguraduhin niyong huwag niyong gagalawin si May. Tumutupad ako sa usapan. Sige na, hihintayin ka namin dito. Agad namang pumunta ng Mandaluyong Police Corpus si Briggs para mailigtas lang si May. Pagkababa ng phone, biglang napangiti si May dahil tagumpay na naman ang kanyang plano. Bilisan nyo, ikalat nyo lahat ng gamit dali. Anya ni May sa mga tauhan ni Indo. Kunin mo yung kutsilyo sa kusina, itutok mo kunwari sa akin. Nang makarating naman si Briggs sa bahay ni May, agad siyang pumasok. Nakita niyang nagkalat lahat ang mga gamit sa sala, kaya tinungo niya ang kwarto ni May at doon nakatutok ang kutsilyo sa liig ni May. Babe, iyak na sabi ni May. Please help me. Huwag kang mag-aalala, May. Ililigtas kita sa mga hayop na yan. Anya ni Briggs. Ano, may pera ka bang dala? Oo, meron. Pakawalan nyo na si May. Ano ako, baliw? Ibigay mo muna yung pera. Saka lang namin papakawalan ang babaeng ito. Mabilis na hinagis ni Briggs ang pera at agad namang tinulak ng lalaki si May papunta kay Briggs. Iyak na iyak si May, niyakap niya ito. Shh! Everything is alright. Stop crying, May. Pag-aalo ni Briggs kay May. Nang makaalis ang mga nangloob kay May, hindi niya muna iniwan si May hanggang sa makatulog ito. Akmang babangon siya nang magdilat ng mata si May. Babe, huwag mo kong iwan. Natatakot ako, baka balikan nila ulit ako dito. Wala lang nagawa si Briggs, kundi doon na rin natulog sa bahay ni May. Ang hindi alam ni Briggs, may kamerang high-tech sa loob ng kwarto ni May. Walang kaalam-alam si Chona noong gabing yun at wala akong balak na sabihin sa kanya. Ayokong mag-isip siya ng kung ano-ano. Habang nag-aalmusal ang mag-ama, biglang sumama ang kanyang sikmura at agad siyang pumunta ng lababo para maisuka ang kinain niyang agahan. Princess, are you okay? Tanong ko sa aking anak. Okay lang po ako, Papa. Nag-iba lang po kasi panlasa ko. Sagot ko kay Papa. Akit po muna ako sa taas. Pero hindi mo pa natapos yung kinain mo. Ayoko na po. Sige, papaligpit ko na lang kay Manang Nelia itong kinain natin. Akit na po ako, Pa. Pagpasok ko sa kwarto, nahiga agad ako sa kama, pero hindi pa umiinit ang likod ko sa pagkakahiga. Nakaramdam na naman akong parang maduduwal. Dali-dali akong pumunta ng banyo at doon ko inubos ang lahat ng kinain ko. Kaya pagkatapos kong magsuka, para akong lantang gulay na ewan. Ang ginawa ko, naligo na lang ako diretso. Pagkatapos kong maligo, hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Tawag ako ng tawag kay Chona, pero ring lang ng ring ang kanyang phone. Kaya naman, pinuntahan ko na lang ito sa kanila. Nakita kong naglilinis si Manang Nelia, kaya tinanong ko siya. Manang, magandang umaga po. Nandyan po ba si Chona? Tanong ko kay Manang Nelia. Iyo, ikaw pala. Si Chona baka mo hinahanap mo?
Nandun sa taas. Masama raw pakiramdam niya. Sandali at tawagin ko lang. Ay, Manang, ako na lang po. Sige, ang kwarto niya sa ikalawang pinto. Sige po, salamat po, Manang. Pagpasok ko, nakita kong pababa ng hagdan ang papa ni Chona. Oh, iyo, may lakad ba kayo ngayon ni Princess? Tanong sa akin ni Tito Conrad. Wala po, Tito. Tinatawagan ko po kasi siya, hindi niya po sinasagot ang mga tawag ko. Nandun sa kanyang kwarto. Puntahan mo na lang. Sige po, mauna na po ako. Briggs, maitatanong lang ako sa'yo. Kinakabahan ako sa itatanong ni Tito sa akin. Ano po yun? Utal kong sabi kay Tito Conrad. May alam ka ba sa pagkakain lagi ni Princess ng mangga? Napatulala ako sa tanong sa akin ni Tito Conrad. Wala po, bakit po? Nitong nakaraang linggo, lagi kong nakikita ang kumakain si Princess ng mangga. Akala ko kasi, alam mo ang dahilan? Hindi ko po alam yun. Bueno, mauna na ako. Pagpapaalam ni Tito. Akala ko magkakaapo na ako. Ano pong sabi niyo? Tanong ko kay Tito. Wala. Sige na. Puntahan mo na si Princess. Nasa tapat na ako ng kwarto ni Chona. Kinatok ko agad ito, pero walang tugon sa loob. Kaya sunod-sunod ang ginawa kong pagkatok dito. Pagbukas ng pinto, ang bumungad agad sa akin ay ang mukha ni Chona galing sa pagkakatulog. Kung makapagkatok ka naman, parang may sunog ah. Anong ginagawa mo dito? Wala naman tayong lakad. Bukas pa ang punta natin sa wedding planner. Kaya ako pumunta dito dahil tinatawagan kita. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. At saka, ang aga-aga natutulog ka? Sa inaantok ako, bakit ba? Tugon ni Chona kay Briggs. Maya-maya lang, nakaramdam na naman siya ng pangangasim ng kanyang bibig, kaya dali-dali siyang pumunta ng banyo. Sinundan ko si Chona sa banyo. Hinagod ko ang kanyang likod para naman mailabas niya lahat ang kanyang gustong isuka. Nang matapos siyang magsuka, agad siyang nagmugbog ng tubig. Okay ka lang ba? Tanong ko kay Chona. Yeah, I'm okay. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Tanong ko ulit sa kanya. Meron. Ano? Gusto kong kumain ng mangga. Bilhan mo ko, please. Pakiusap sa akin ni Chona. Biglang nangasim ang bibig ko dahil kay aga-aga gusto niyang kumain ng mangga. Sige na, please. Gusto kong kumain nun. Pangungulit niya sa akin. Oo na, sige, ibibili kita. Thank you, baby. Sabay yakap sa akin ni Chona. Ngayon ka na bumili. Hihintayin kita. What? Ngayon na talaga? Oo, ngayon ka na bumili. Sige na nga, pero kiss ko muna. Sabi ko sa kanya. Yan, bayad na ako ha. Marami ang bilhin mo. Oo na po. Habang nagdadrive ako papuntang mall para bumili ng hilaw na mangga, biglang tumunog ang phone ko. Agad ko naman itong sinagot. Hello pare. Pare, napatawag ka. Pare, gusto ko nang kausap. Puntahan mo ako dito sa bar. Saang bar? Tanong ko kay Wilmer. Sa dati. Sagot niya sa akin. Pero, inuutusan ako ng ate mo. Anya ni Briggs kay Wilmer. Akong bahala kay ate. Hintayin kita. Bye. Napailing na lang ako dahil sa hihintayin talaga ako ng mokong na yun. Imbis na sa mall ang punta ko, dumiretso na lang ako ng bar kung saan kami laging nag-iinom magkakaibigan. Pagpasok ko ng bar, nakita ko agad si Wilmer na sa counter nag-iinom ng alak. Pare, uy pare, buti naman at nakarating ka. Tara, shot. Sige lang, makikinig na lang ako sa'yo. For the first time ako mabasted ng isang babae. Umpisa ni Wilmer. Sinong babae ang nang busted sa'yo? Anya ni Briggs kay Wilmer. Si Mika pare. Napahalakhak si Briggs sa sinabi ni Wilmer. Bakit ka tumatawa? Galit na tanong ni Wilmer. Nothing. Akala ko ba hindi mo type si Mika? Bakit ngayon nagpapakalasing ka? Dahil lang sa binasted ka niya? Oo, hindi ko nga siya type. Pero dati yun,
But now, I love her. I like her. Asar. Kaya kanya siguro binasted dahil alam niyang babaero ka. Patawang sabi ni Briggs, pumunta ka lang ba dito para asarin ako? Hindi sa ganun pare, I mean, bakit ka binasted ni Mika? Dahil kay Shaina, that girl stupid. Anya ni Wilmer. Sinabi niya kay Mika na pinaglalaroan ko lang daw si Mika. At kapag raw sinagot ako ni Mika, lulukuhin ko lang raw si Mika. Yan ang sabi ni Mika sa akin dahil yan daw ang sinabi sa kanya ni Shaina. Pare, pwede mo ba akong tulungan? Ano bang maitutulong ko? Kidnapin natin si Mika. Dalhin natin sa Sorsogon. Anya ni Wilmer. Naloloko ka na ba? Pag ginawa natin yun, baka sampahan pa tayo ng kaso ni Mika. At saka, di ko pinangarap na makasali sa kulungan. Anya ni Briggs kay Wilmer. Kung ayaw mo, ako na lang gagawa mag-isa. Pare, hindi naman sa ayaw ko. Dahil baka pag sumama ako sa'yo, magalit lang sa akin ang ate mo. Pare, kausapin mo na lang siya. Bahala na pare. Marami pa silang napagkwentuhan na dalawa. Hindi nila namalayan ang oras, 7:00 na pala ng gabi. Pare, tara uwi na tayo. Hatid na lang kita sa bahay nyo. Hindi magkamayo si Briggs sa pag-aalalay kay Wilmer dahil lasing na lasing ito. Pare huy, umayos ka nga. Saan ba tayo pupunta? Lasing na sabi ni Wilmer. Ihahatid na kita sa bahay nyo. Oh, dahan-dahan lang sa pagpasok. Nang makapasok si Wilmer sa kotse, agad namang sumakay sa driver seat si Briggs. Nang pagsuot niya ng seatbelt, biglang sumuka si Wilmer. Oh, shit pare. Bakit dito ka pa talaga nagkalat? Asar na sabi ni Briggs. Hindi na nakasagot si Wilmer dahil nakatulog na ata ito. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan papunta sa bahay ng kaibigan. Nang makarating ng bahay, agad niyang tinulak ang pinto. Tinawag niya ang tita Sara niya. Tita? Pasigaw niyang sabi. Agad namang dumulog pababa si Sara para alalayan ang kanyang anak. Bakit lasing na lasing to? Binasted raw po kasi siya ni Mika, kaya ayan, naglasing ho. Paliwanag ni Briggs. Naku, batang to iho. Alalayan mo nga akong dalhin siya sa kanyang kwarto. Nang makarating ng kwarto, pabagsak nila itong inihiga. Tita, mauna na po ako. Sige iho, salamat sa paghatid kay Wilmer. Wala ho yun, alis na po ako. Iho, sandali lang. Bakit po tita? Tumawag sa akin si Princess. Tinatanong niya kung magkasama kayong dalawa ni Wilmer. Ang sabi ko, hindi ko alam. Yun pala, magkasama pala kayong dalawa. Tinanong ko siya kung bakit kanya hinahanap. Binabaan na lang ako bigla ng tawag ng batang yun. Patay. Anya ni Briggs. Anong patay ang sinasabi mo, iho? Ha? Wala po. Nakalimutan kong may pinapabili pala siya sa akin. Sige po tita, mauna na po ako. Sige, ingat sa pagmamaneho. Opo, sagot ni Briggs kay Sara. Nang pagsakay niya ng kotse, tinawagan niya agad si Chona. Agad namang sinagot ng babae ang kanyang tawag. Baby, Hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil binabaan siya agad ng phone ni Chona. Tumunog naman agad ang cellphone niya. Nag-text sa kanya si Chona. Misit kang lalaki ka? Namuti na ang mga mata ko kakaantay sa mangga na pinapabili ko sa'yo. Ngayon, huwag kang mapakita sa akin na wala kang dalang mangga. Basa ni Briggs sa text ni Chona. Naihilamos niya na lang ang kanyang kamay sa mukha niya. Palpak ka, Briggs. Anya ni Briggs sa kanyang sarili. Buisit na Wilmer na to. Sabi niya siya ang bahala, ako naman ang kawawa. Isang araw, hindi nagpakita si Briggs kay Chona dahil galit na galit ito sa kanya. Kapag tinatawagan niya naman ang nobya, hindi naman sinasagot ang kanyang tawag. Kahit nga text, hindi siya nire-replyan ng dalaga. Dahil sa mangga na yan, ayaw na niya akong kausapin. Asaraan niya ni Briggs sa kanyang sarili. Bisit kasing Wilmer na to eh. Sabi siya ang bahala. Ay, oo nga pala. Total, siya naman ang dahilan kung bakit hindi ako kinakausap ng ate niya. Siya dapat ang magpapaliwanag dun. Pagkatapos kong mag-inom nung nakaraang araw, hanggang sa inabot na kami ng gabi ni Briggs,
Nagising na lang ako na masakit ang aking ulo. Siguro, hinatid na lang ako dito sa bahay ni Briggs. Nang bigla namang tumawag sa akin si Briggs. Pare, may kailangan ka ba? Pagsagot niya agad ng tawag ko, yan agad ang sinabi niya. Bisit ka pare, sabi mo ikaw ang bahala sa ate mo. Ngayon, puntahan mo siya sa bahay nila dahil ayaw kong kausapin ang kapatid mo. Anong kinalaman ko doon kung ayaw kang kausapin? Siguro, may ginawa ka na naman ano? Oy, gago ka? Hindi mo ba naaalala na tinawagan mo ko dahil gusto mo ng kausap, di ba? Sinabi ko naman sa'yo na inutusan ako ng ate mo. Ang sagot mo naman, ikaw ang bahala. Tapos ngayon, ako naman ang kawawa. Puntahan mo ngayon si Chona, sabihin mo sa kanya kung bakit hindi ako nakabili ng pinabili niya sa akin dahil inistorbo mo ko. Ano bang pinabibili ni ate sa'yo? Mangga. Yun lang? Dahil lang sa mangga? Hindi ka na niya kakausapin? Tawang sabi ni Wilmer sa kabilang linya. Huwag mo kong tawanan dahil sa'yo ayaw kong kausapin ang kapatid mo. Sigaw naman ni Briggs kay Wilmer. Problema ba yun? Bilhan mo siya ng maraming mangga. Tapos ang problema mo. Anya ni Wilmer kay Briggs. Sigurado kang kakausapin na niya ako noon kapag binilhan ko na siya ng maraming mangga? Oo, trust me pare. Anya ni Wilmer sa kabilang linya. Sige. Pag hindi niya pa rin ako kinausap, yari ka sa akin. Bala ka sa buhay mo. Sabay baba ng tawag ni Wilmer. Inis na inis si Chona dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya binibilhan ng mangga ni Briggs. Hanggat walang dala siyang mangga, hindi niya kakausapin ang binata. Iha? Papa, kayo po pala, bakit po? Tanong ni Chona sa kanyang ama. Bakit hindi napunta dito si Briggs? Tanong ng ama niya sa kanya. Ano po kasi? Pinuntahan niya po yung lolo niya. Namimiss niya raw po. Pagsisinungaling ni Chona sa ama. Ganun ba? Kailan ang balik niya? Hindi ko po alam. Sagot ni Chona sa ama. Samantala, tinawagan naman ni May si Indo. Hello ma'am. Hello Indo. Magkita tayo ngayon at dalhin mo yung litrato namin ni Briggs. Kasi po ma'am, may problema eh. Anya ni Indo kay May. Anong problema? Tanong naman ni May kay Indo. Kasi po ma'am, yung litrato niyo pong pinapatago, nawawala po. Hinanap ko na po sa mga gamit ko, wala po talaga. Pagpapaliwanag naman ni Indo kay May. Ano? Sigaw ni May. Anong nawala? Diba kabilin-bilinan ko sa'yo na wag mong iwawala? Wala ka talagang silbi, tanga. Sabay baba ng phone ni May. Makapagalang nga muna. Anya ni May dahil sa katangahan ni Indo, nawala yung litratong pinapatago niya sa lalaki. Pumunta si May sa mall, namili ng mga pang-personal na gamit niya. Sa kanyang paglalakad, may nakabangga sa kanya. Ano ka ba? Di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Galit na sabi ni May habang pinupulot ang mga gamit na nabitiwan niya. Sorry miss, di ko sinasadya. Anya ng lalaki. Pag-angat ni May ng mukha, parang kilala niya ang nakabangga sa kanya. Raven? Pagsisiguro ni May. Kilala mo ko? Sagot ng lalaki. Ako to, si May. May de la Fuente. May, ikaw nga ba yan? Sabi naman ni Raven. Yes, it's me. Ngiting sabi ni May sa binatang kaharap. Long time no see. Anya ni Raven, lalo kang gumanda. Dugtong pang sabi ng binata kay May. Namula naman bigla ang mukha ni May dahil sa sinabi ng binata sa kanya. How are you, May? I'm fine. Sagot naman ni May. So many years, di ko akalain na magtatagpo ulit ang landas natin. Anya ni Raven kay May. Hindi naman nakaimik si May. Bagkus, nagpaalam na ito sa binata pero pinigilan siyang makaalis ni Raven. May, I'm so sorry for hurting you. I'm sorry kung iniwan kita. Sorry kung naging duwag ako noon. Sorry kung mas pinili kong saktan ka. Pero ngayon May, heto na ako. Kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Pagpapahayag ng binata kay May, bigla na lang napaluha si May sa sinabi sa kanya ng dating kasintahan. Raven, okay na ako ngayon. Nakamove on na ako.
Hindi na rin ako umiiyak gabi-gabi dahil simula nung nakilala ko si Briggs. Anya ni May sa kausap. Briggs? Pag-ulit ng binata, si Briggs. Parang familiar sa kanya ang pangalan na yun, pero hindi niya lang alam kung saan niya narinig ang pangalan na yun. Siya ba ang boyfriend mo ngayon? Tanong ng binata kay May. Dati, pero ngayon, ikakasal na siya sa iba. Pero kahit iniwan at pinagpalit niya ako sa iba, naging madali lang yun sa akin. Anya ni May, dahil simula nung iwan at saktan mo ko, naging manhid na ang puso ko. Paiyak na sabi ni May at sabay takbo papalayo sa dating kasintahan. Samantala si Briggs naman, hindi halos magkanda-ugaga sa dala niyang isang box na mangga. Oh, iho, ano yung dala-dala mo? Tanong sa kanya ni Manang Nelia. Manang, nandyan po ba si Chona? Oo, nasa taas. Sandali at tawagin ko. Sige po, salamat po. Inaantok na sana ako, pero may kumatok sa pinto. Iha, nandito si Briggs. Babain mo siya at may daladalang box. Hindi ko alam kung ano yun. Anya ni Manang sa may pinto ng aking kwarto. Pakisabi po, bababa na ako. Agad kong inayos ang aking sarili at bumaba agad ako. Nakita kong may dalangang box si Briggs. Anong ginagawa mo rito? Pagtataray ko sa kanya. Baby, sorry na. Ito na yung pinabibili mong mangga. Anya ni Briggs kay Chona. Biglang nag-aliwalas ang mukha ni Chona dahil sa sinabi ni Briggs na mangga pala ang laman ng box na dala nito ngayon. Sorry na baby, please. Pagsusumamo ng binata sa dalaga. Oo na, nakakainis ka kasi. Ang tagal ko naghintay sa mangga na pinabibili ko sa'yo tapos hindi ka man lang pala darating. Pagtatampo ni Chona. Kaya nga ako nandito dahil ito na yung mangga na pinabibili mo sa akin. Ano ba kasing gagawin mo dyan? Kakainin. Ano? Kakainin mo? Hindi ka ba naaasiman dyan? Anya ni Briggs. Hindi ang sarap kaya. Daig mo pang naglilihi? Biglang natigilan si Briggs sa kanyang sinabi. Baby. Ngayon bang buwan? Inano ka na? Anong inano? Tanong ni Chona kay Briggs. Yung ano? Anong ano? Hindi kita maiintindihan. Naiinis nang sabi ni Chona sa nobyo. Bago nagsalita si Briggs, nagpalingalinga muna ito. Baka kasi may makarinig sa kanila. Ang ibig kong sabihin, baby, kung dinatnan ka na ba ngayong buwan? Anya ni Briggs kay Chona. Napaawang naman ang bibig ng dalaga dahil hindi pa pala siya nadadatnan ngayong buwan at papatapos na ang buwan na ito. Baby, ano? Hindi. Oo. Tanong ng binata kay Chona. Hindi pa? Ibig sabihin, buntis ako. Baka. Sagot naman ni Briggs kay Chona. Ibig sabihin, nung may nangyari sa atin sa Bicol, inilabas mo lahat sa loob? Tanong naman ng dalaga sa kanyang nobyo. Napangiti naman si Briggs sa sinabi ni Chona at pinaghahampas siya nito. Baby, aray! Tama na. Ayaw mo nun. Bago tayo ikasal, may baby na tayo agad. Patawang sabi ni Briggs kay Chona. Galing sila sa wedding planner na si Miss Eileen Moral. Baby, saan mo gustong kumain? Tanong ng binata sa nobya. Kahit saan, basta gusto ng panlasa ko. Anya ni Chona. Nakarating sila sa naturang restaurant. What do you want, baby? Anya ni Briggs kay Chona. Ikaw nang bahalang mag-order. You know what? Nakakahalata na ako. What do you mean? Takang tanong ni Chona sa binata. Kasi sa tuwing kakain tayo sa labas, ako lagi ang pinapa-order mo. Ano naman ngayon kung ikaw lagi ang nag-order? May angal ba? Tanong ng dalaga sa binata. Wala naman. Alam mo, ang sungit mo na lagi sa akin. Pagmamaktol ng binata. Oh, eto na order natin. Kumain na lang tayo. Sabi ni Chona kay Briggs. Habang kumakain, bigla na namang nakaramdam ng pangangasim si Chona. Dali-dali siyang tumungo sa restroom para maisuka niya ang kanyang nakain. Sinundan naman ni Briggs si Chona sa restroom. Wala siyang pake kung pinagtitinginan siya ng mga babae sa may pinto. May isang babaeng lumabas at nakilala nito si Briggs.
Briggs? What are you doing here? Tanong ng kung sinong babae at nakilala naman ito ng binata. Oh, Dayan, ikaw pala? Anya ng binata sa babae. Anong ginagawa mo dito sa banyo ng mga babae? My wife, she's inside here. Wife? You mean, mag-asawa na kayo ni May? Paglabas ng banyo ni Chona, yun agad ang kanyang narinig. May kausap si Briggs na babae at ang sabi pa ng babaeng ito, si May ang asawa ni Briggs. Kaya uminit tuloy ang kanyang bunbunan. Dali-dali siyang lumabas ng banyo. Wala siyang pakialam kung mabunggo niya man ang kausap nitong babae. Ouch! Daing ng babae dahil tinabig ito ni Chona. Baby, are you okay? How was your feeling? Anya ng binata sa kanyang nobya. Huminto si Chona sa paglalakad at hinarap niya ang lalaki. Di ba may kausap ka? Sarkastiko sabi ni Chona kay Briggs. Are you jealous? Tanong ng binata sa dalaga. Ako magsiselos? Hindi no. Pagkakaila ng dalaga sa binata. Nagsiselos ka ata? Pangiting sabi ni Briggs. Pwede ba Briggs? Tigil-tigilan mo ko. Inis ng sabi ng dalaga. Okay. Taas kamay na sabi ni Briggs sa kanyang nobya. Ayaw niya kasing nagagalit ito, lalo na't naglilihi pa man din. Ihatid mo na ako sa bahay. Anya ni Chona kay Briggs at dali-dali namang sumunod ang binata sa sinabi ni Chona. Nang makarating sila ng bahay ng dalaga, ni hindi man lang ito sa kanya nagpaalam. Dire-diretso agad itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Papaandarin niya na sana ang kanyang kotse nang tawagin siya ni Wilmer. Pare, alis ka na agad? Tanong ni Wilmer kay Briggs. Yeah. Maikling sagot ng binata sa kaibigan. Why are you sad, boy? Pangiting sabi ni Wilmer kay Briggs. Nothing. Anya ni Briggs. Baba ka muna. Tara, siya tayo. Sabi ni Wilmer kay Briggs. Inside? Tanong ni Briggs sa kaibigan. Yup. Tugon naman ni Wilmer. Habang papasok ng bahay, nagtanong si Briggs kay Wilmer. Bakit ka nga pala nandito? Masama bang dalawin ko ang ate ko? Anya ni Wilmer. Hindi na nagsalita si Briggs. Hindi maiwasan ni Chona na mainis kanina dahil sa sinabi ng babaeng kausap ni Briggs. Hindi niya ba alam o wala talaga siyang alam na ako ang magiging asawa ni Briggs at hindi ang May na yun? Inis na sabi ni Chona sa kanyang sarili. Pagkarating naman ni Conrad galing sa meeting, nadatnan niya sa may pool sina Briggs at Wilmer na nag-iinom, kaya nilapitan niya ang dalawang binata. Tito, kayo po pala? Sabay sabi ng dalawa sa bagong dating. Come, join us po. Anya naman ni Briggs sa kanyang magiging biyanan. Sige lang. Sagot naman ni Conrad. Wilmer, kasama mo ba ang mami mo? Tanong ni Conrad kay Wilmer. Hindi po. May kailangan po ba kayo kay mami? Balik tanong naman ni Wilmer kay Conrad. Nang bumaba si Chona dahil natatakam na naman siya sa mangga, may narinig siyang may nagtatawanan sa may pool. Kaya sumilip siya doon. Nakita niyang nagsipag-inuman pala ang tatlong barako, pati ang kanyang ama. Mukhang nakisali rin sa dalawang mukong na yun. Pinagtaka niya kung bakit pala nandun si Briggs. Ang pagkakaalam niya, umalis na ito, pero hindi naman. At eto nga't, nakikipag-inuman sa papa niya at kapatid. Pagkatapos niyang pagmasdan ang tatlo, dumiretso na siya sa kitchen at naghiwa ng mangga para papakin. Habang sarap na sarap siya sa pagkain sa mangga, may bigla na lang yumakap sa kanyang likuran at bigla rin siyang napatayo nang lingunin niya kung sino. Si Briggs lang pala. Ano ba? Alam mo namang kumakain ako? Istorbo ka? Pagalit na sabi ni Chona sa binata. Baby, are you mad at me? Tanong ni Briggs sa dalaga. Hindi naman kumibo si Chona, bagkus umupo ulit ito at nilantakan ang mangga na kanyang hiniwa. Walang tugon galing kay Chona, kaya naman ang kanyang ginawa, niyakap niya ulit ito mula sa likuran at pinaghahalikan ang batok ng dalaga. Briggs, stop it! Saway ng dalaga sa nobyo. Hindi naman nagpaawat si Briggs, bagkus
Gumagapang ang kanyang kamay papunta sa dibdib ng dalaga. Bigla naman napatayo si Chona at pinaghahampas niya sa braso si Briggs. "Baby, tama na. Nakakasakit ka na." Anya ng binata. Halos mamula na ang katawan ng binata nang mapagod si Chona kakahampas sa braso ni Briggs. Siya rin naman ang sumuko. Imbis na magalit ang binata, niyakap pa niya si Chona. "I love you, baby." Anya ni Briggs sa dalaga. "Love you too." "Bakit ka umiinom?" Tanong ng dalaga kay Briggs. "Niyaya kasi ako ni Wilmer. Minsan lang naman to eh." Sabi ng binata kay Chona. "Huwag ka nang uminom. Magdadrive ka pa pauwi. Baka kumapano ka pa." "Hindi naman ako magdadrive eh." Sagot ng binata kay Chona. "Ano? Saan ka matutulog dito sa bahay?" Napangiti naman si Briggs. "Oo, dito ako matutulog." Sabay kindat kay Chona. "Ganon? Okay. Tabi kayo ni Wilmer sa guest room." Anya ni Chona. "Ayokong katabi si Wilmer. Ang likot na natulog kapag lasing." Maktol na sabi ni Briggs. Saan mo gusto matulog?" Tanong ni Chona kay Briggs. "Pwede bang sa'yo na lang ako tumabi?" "Ano ka, sinuswerte? Hindi pwede. Gusto mong mapagalitan tayo ni Papa?" Sabi ni Chona sa binata. "Sige na, matutulog lang naman eh. Magbe-behave lang ako, promise." Anya ng binata. "Sigurado ka?" "Oo nga." Pag-iisipan ko." "Huwag mo nang pag-isipan, oo na agad. Wala naman tayong gagawin eh." Sabay ngiti ni Briggs kay Chona, dahilan para kurutin siya ng pino ng dalaga. Samantala, tinawagan naman ni Dayan si May. "Hello? Girl, nakita ko na ang sinasabi mong babae na pinalit sa'yo ni Briggs." Anya ni Dayan kay May. "She's pretty and a simple girl." Pagpatuloy pa ni Dayan. "May, nandyan ka pa ba?" Tanong ni Dayan sa kabilang linya. "Yeah." Ikling sagot naman ni May. "Hindi ka ba galit sa mga sinasabi ko sa'yo tungkol sa babae na yun?" "Para saan pa at magalit ako? Kung siya ang pinili ni Briggs, wala na akong magagawa. Kaysa naman magmukha akong tanga nakakahabol kay Briggs." "Wow, thanks God. Buti naman at natauhan ka ng babae ka. Ano bang nakain mo?" Pang-aasar pa ni Dayan kay May. "Wala akong nakain. Baliw ka talaga kahit kailan." Patawang sabi ni May. "Hayaan na lang natin silang maging masaya at bumuo ng pamilya." Dagdag pa na sabi ni May kay Dayan. "At saka, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Did you remember Raven?" "Raven, your ex?" Pagsisiguro naman ni Dayan. "Yup. Kami na ulit." Patiling sabi ni May. "And you know what, girl? He proposed me." "Weh, di nga. Seryoso? Nag-propose talaga siya sa'yo?" "Oo nga. Mukha ba ako nagsinungaling?" Anya ni May kay Dayan. "Oo, dati nung high school tayo." Patawang sabi ni Dayan kay May. "Hoy, dati yun. Ngayon, hindi na." Asar na sabi ni May kay Dayan. "Oo na, naniniwala na ako. I'm happy for you, best friend." "Thank you, best friend." "Oh, sige na, bye na. Kasi may date pa kami ngayon ng future husband ko." "Inggit ako." Sabi ni Dayan kay May. "Ede, pumikit ka." "Sige na, bye-bye." "Sige, bye." Nang gabing nag-inuman nga sina Briggs at Wilmer, doon natulog talaga ang binata sa bahay ng kanyang nobya. Samantala, hindi na kayang magtimpi ni Sarah sa ginagawang panuloko nito sa kanya. Nakita niya, bihis na bihis ang kanyang mister. Tinanong niya ito, "Honey, where are you going?" May kikitain lang akong kliyente." Anya ni Robert sa kanyang asawa. "Ganun ba? Anong oras ka uuwi?" Tanong ni Sarah kay Robert. I'm not sure, hon. Kung maaga ako makakauwi, tatawag na lang ako sa'yo kapag pauwi na ako." "Alis na ako." Sabay halik sa kanya sa labi. "Kikitain na kliyente ha. Humanda ka. Oras na para tumigil ka sa panuloko mo sa akin."
Anya ni Sarah sa kanyang isip. Nang makarating si Robert sa naturang restaurant, agad siyang pumasok doon at nakita niya naman na kumaway sa kanya si Myrna. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Paninermo ng babae kay Robert. Kasi si Sarah, nagtanong pa sa akin kung anong oras raw ako uuwi mamaya. Anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, hindi ako sigurado kung maaga ako makakauwi. Huwag na natin pag-usapan si Sarah. Kumain na lang tayo. Anya ni Robert sa kanyang kaharap na babae. Walang kaalam-alam ang dalawang kumakain sa loob ng restaurant. Hindi nila alam, may dalawang pares ng matang nagmamatsyag sa kanila. Pagkatapos kumain ng dalawa, dumiretso agad sila ng hotel. Sinundan naman sila ni Sarah. Agad niyang tinanong ang babaeng nasa counter. Miss, anong number ng room ng huling nag-check-in dito? Ma'am, sorry po. Bawal po Hindi na natapos ang sasabihin ng babae dahil hinablot agad ni Sarah ang braso ng kawawang dalaga. You know what, young lady? I'm a good person. But if you don't answer my question, then, now, what do you want? I kill you or ipapasalvage kita? Mamili ka sa dalawa. Sasabihin ko na po, ma'am. 4825 po ang number ng huli nag-check-in. Yan ang gusto ko. Masunuran ka naman pala eh. Akin na ang susi. Eto na po, ma'am. Sabay kuha ng susi ni Sarah at tinungo ang kwarto kung nasaan ang asawa. Kasarapan ng dalawa sa paglalaro sa ibabaw ng kama nang biglang bumukas ang pinto ng kwartong inuukupan nila. Mga baboy kayo? Hayop ka! Ang sabi mo, may kikitain kang kliyente? Yun pala, kabit mo ang pupuntahan mo? Inaawat ni Robert si Sarah. Pero hindi niya ito maawat-awat dahil sa sobrang galit, halos makalbo si Myrna kakasabunot ni Sarah. Ilabas mo ang tapang mo, hayop pang babae ka? Papatol ka na lang sa may asawa pa. Bakit? Magaling ba ang asawa ko, ha? Sabay sampal ni Sarah kay Myrna. Tama na, please. Pagmamakaawa ni Myrna sa babae. Anong tama na? Kulang pa yan sa paninira mo ng pamilya ko. At inuntog pa ni Sarah sa sahig ang ulo ni Myrna. Hindi pa nakontento si Sarah. Kinaladkad niya ito palabas ng kwarto. Nakita ni Sarah na nakapulupot ang kumot sa katawan ni Myrna. Bigla niya itong hinablot. Dahilan para makita ng lahat ng tao ang katawan ng babae. Makinig kayong lahat. Pasigaw na sabi ni Sarah. Etong babaeng to, siya lang naman ang kabit ng asawa ko. Anya ni Sarah sa mga taong nakapalibot sa kanila. Hiyang-hiya naman si Myrna dahil sa kanya na nakatingin ang mga tao at nakabalandra pa ang kanyang katawan na wala man lang saplot kahit isa. Iyak siya ng iyak. Ang dami niyang naririnig na bulungan ng mga tao. Yan kasi, sobrang kate. Bagay lang yan sa'yo. Papatol na lang sa may asawa pa. Anya ng mga tao. Bakit ang ibang kabit? Sila pa yung matapang? Narinig ni Myrna ang nasabi ng ibang tao na nakapalibot pa rin sa kanila ni Sarah. Bago umalis si Sarah, binigyan niya pa ulit ng isang sampal sa kabilang pisngi si Myrna. Habang nagdadrive papunta sa bahay si Conrad, panay daloy naman ang mga luha ni Sarah sa kanyang pisngi. Sa daming mga iniisip ni Sarah, hindi niya namalaya na nasa tapat na pala siya ng bahay ng dating asawa. Bumaba siya sa kanyang kotse at pumasok sa loob. Sakto naman, nakakababa lang rin ni Chona. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak. Dali-dali niyang tinanong ang ina. Ma, ano pong nangyari? Anya ni Chona sa ina. Lahat naman, kinuwento ni Sarah kay Chona. Tahan na po, mama. Huwag ka na pong bumalik sa bahay niyo. Dito ka na lang po sa amin ni Papa. Dito, hindi ka iiyak. Hindi kami papayag ni Papa na nakikita kang umiiyak. Ma, bukas ang bahay na to para sa'yo. Paiyak na rin na sabi ni Chona. Dahil na-stress na ang dalaga sa kwento ng kanyang ina, bigla na lang siyang nahilo. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Opo ma, medyo nahilo lang ako.
Nang pagtayo ni Chona, bigla na lang siyang natumba at nawala ng malay. Diyos ko anak! Gising! Ano bang nangyari sa'yo? Tulong! Sigaw ni Sarah. Agad namang dumalo sa kanila si Manang Nelia. Sus Mariosep, anong nangyari kay Chona? Hindi ko po alam, Manang. Tawagan niyo po si Conrad. Pakibilisan na lang po. Agad namang nagtalima ang matanda at kalahating oras lang ay dumating na agad si Conrad. Agad naman nila isinugod sa ospital ang kanilang anak. Nang malaman ni Briggs na nasa ospital si Chona, agad naman siyang pumunta ng hospital. Pagkarating niya ng hospital, dali-dali niyang tinungo ang kwarto kung saan naroon ang pamilyang Mendoza. Natigil ang tatlong nag-uusap sa loob ng kwarto dahil bumukas ang pinto. Tatlong pares na mga mata ang nakatingin kay Briggs. Agad naman siyang nagbigay galang sa mga ito. Ano po, Mrs. Mister? Mauna na po ako. Basta, yung mga sinabi ko po ay sundin niyo lang para healthy po si baby. Huwag rin po masyadong magpaka-stress. Yun po ang pinakabawal sa buntis, ang ma-stress, dahil apektado rin ito ang sanggol. Anya ng doktor sa dating mag-asawa. Pagkaalis ng doktor, nakatingin ang dalawa sa binata. Briggs, paunang salita ni Conrad. Napalunok naman ang sariling laway ang binata dahil sa mga tingin sa kanya ni Conrad. Bakit po, tito? Utal na sabi ng binata. Alam mo ba kung bakit mahilig si Chona sa mangga? Tito, actually po niyan, ano po? Anong? Sabi agad ni Conrad kay Briggs na hindi pa tapos sa kanyang sasabihin. Tito, patawarin niyo po ako. Tama po ang nasa isip niyo. Buntis po si Chona. Sorry po kung nauna na po ang honeymoon namin kaysa sa kasal. Nakaluhod na sabi ni Briggs kay Conrad. Hindi na mapigilan ni Sarah ang mapatawa dahil sa itsura ng binata namumutla na ito. Pati si Conrad napatawa na rin dahil sa itsura ng binata at nakaluhod pa sa kanyang harapan. Tumayo ka nga dyan, iho. Anya ni Sarah sa binata. Agad namang tumayo ang binata. Hindi naman kami galit kung nauna na ang honeymoon nyo ni Princess. Ngiting sabi ni Sarah. Ang sa amin lang, iho. Huwag mong sasaktan ang nag-iisang anak namin. Alagaan at mahalin mo si Princess at ang magiging apo namin. Anya ni Conrad sa binata. I will, tito. Anya ni Briggs sa kanyang future biyanan. Samantala, nalaman naman nila Jessa at Norma ang nangyari kay Chona, kaya agad rin silang nagtungo sa naturang hospital. Pagkapasok sa loob ng kwarto, ang nabungaran nila ay ang dating mag-asawa at si Briggs na nakatingin kay Chona. Kuya, anya ni Norma kay Conrad. Norma, buti naman at nakarating kayo. Kuya, ano bang nangyari kay Chona? Norma, magkakaapo na tayo. Masayang sabi ni Conrad sa kanyang kapatid. Ano kamo? Apo? Oo, buntis si Chona, Norma. Masayang sabi naman ni Sarah. Talaga po, tita? Buntis po si Insan? Ibig sabihin, magkakaroon na rin ako ng pamangkin. Sana babae at sana kamukha ko. Anong kamukha mo? Sabay-sabay naman nasabi nila Briggs, Sarah, Conrad at Norma. Dahilan para magising ang buntis. Asan ba ako? At bakit ang iingay nyo? Anya ni Chona sa mga nagkakagulo dahil kung sino ang kamukha ng bata. Anak, andito ka sa hospital. Bigla ka na lang kasing nawalan ng malay. Buti na lang, naisugod ka kaagad dito. Anya ng kanyang ina. Princess, buntis ka pala. Bakit hindi mo man lang sa amin sinabi ng mama mo? Anya ni Conrad sa anak. Pa, ma, sorry po. Nakayukong sabi ni Chona sa kanyang mga magulang. Tatanggapin ko po kung itakwil niyo ako. Anya ni Chona. Anong pinagsasasabi mo, iha? Hindi kami galit ng mama mo. Ang saya nga namin dahil magkakaroon na kami ng apo. Hindi po kayo galit? Hindi. Alagaan mo ang apo namin, ha? Kumain ka ng masustansyang mga pagkain para healthy ang anak mo. Anya ng kanyang ina. Tita, Jessa, nandito rin pala kayo. Siyempre, kami pa ba magpapahuli?
O insan, ikaw galing mo gumawa ng bata. Inggit ako, parang gusto ko na rin tuloy magpabuntis. Anong magpabuntis? Nako Jessa, kung magpapabuntis ka lang naman, dapat ang hanapin mong ama na magiging anak mo, yung marunong sa buhay. Baka pag nabuntis ka, iiwan ka rin lang naman. Anya ni Norma sa kanyang anak. Alam mo, Nay, lahat na lang nasasabihin ko kinukontra mo. Paano hindi kita kukontrahin Ang mga ginagawa mo laging palpak. Anya ni Norma sa kanyang anak. Sige, Nay, ipagsigawan mo pa. Pagmamaktol ni Jessa. Tawanan naman lahat ang nasa loob ng kwarto. Oy, kayong mag-ina, tigilan nyo na yan. Ang mabuti pa, Bricks, bumili ka na na makakain natin dahil bawal magutom ang buntis. Agad namang tumalima ang binata para bumili ng kanilang makakain. Samantala, si May naman hindi mailarawan ang sayang nararamdaman dahil sa mga nakalipas na taon, hindi niya akalain na ang taong minahal niya noon at iniwan siya noon ay eto sila ngayon, masayang nagsasama. Han, ilan ba ang gusto mong baby? Anya ni May kay Raven. Gusto ko, Han, yung isang batalyon. Hinampas ni May ang braso ni Raven. Isang batalyon ka dyan, yung seryoso kasi. Nakabusangot na sabi ni May sa binata. Gusto ko 3, 2 lalaki at 1 babae. Bunso yung babae para kapag lumaki na sila, ipagtatanggol nila ang kanilang bunsong kapatid. Anya ng binata kay May. 3, kaya ko ba yun? Kaya mo yun. Ako nga mamaya ha. Pilyong ngiti ng binata kay May. Tumigil ka nga. Ngiting sabi naman ni May kay Raven. Wilmer, anak, saan ka ba galing? Bakit ngayon lang kita nakita? Wow, Dad, finally, you care me now. Anya ng binata sa kanyang ama. Wilmer, huwag mo ko sasagutin ng pabalang. Baka nakakalimutan mo, ama mo ko. Yun na nga kung bakit ikaw pa ang nagiging ama ko. You know what, Dad? Hindi ko pinangarap na magkaroon ng ama na kayang sumira ng sariling pamilya niya. Hindi na nakapagtimpi si Robert sa mga pinagsasabi ng kanyang anak, kaya sinuntok niya ito. Son, I'm so sorry. Anya ni Robert kay Wilmer, nabigla lang ako. Sorry? Pagak na tawa ni Wilmer sa kanyang ama. Ngayon ko lang napatunayan na wala kang kwentang ama. Sabay alis ng bahay ang binata at naiwang tulala si Robert. Ngayon niya lang napagtanto ang kanyang nagawang mali. Kung hindi sana siya nagpatukso kay Myrna, di sana masaya at kompleto pa sila ng kanyang pamilya. Baby, may gusto ka bang kainin? Tanong ni Bricks kay Chona. Wala naman. Mas gusto kong magpahinga muna sa kwarto. Anya ng dalaga sa binata. Pero bawal kang malipasan ng gutom. Baka magutom rin si baby sa tummy mo. Bricks, kakatapos ko lang kumain kanina, di ba? At saka, pag nagutom naman ako, bababa na lang ako para kumain. Are you sure? Pagsisiguro ng binata sa dalaga. Oo, akit na ako sa taas. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Masyado na ba akong OA? Anya ng binata sa kanyang sarili. Pare. Oy, pare, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bricks kay Wilmer. Dinadalaw ko lang si Mommy. Ah, ganun ba? Ikaw, bakit ka nandito? Tanong naman ni Wilmer kay Bricks. Inaalagaan ang ate mo. Ha? Bakit? May sakit ba si ate? Yan, taong gala ka kasi, kaya hindi mo alam na magiging tito ka na. Nakangiting sabi ni Bricks kay Wilmer. Talaga? She's pregnant? Yup. Hanep, nakabuo agad Naman, ako pa. Yabang. Ikaw, musta na kayo ni Mika? Okay na kami. Kaso, pinahirapan niya naman ako sa kanila. Halos lahat, ako ang gumagawa. Pagmamaktol ng binata sa kaibigan, napatawa naman si Bricks dahil sa mga sinabi sa kanya ni Wilmer. 3 weeks kang nawala tapos, nandun ka lang pala kila Mika? Masarap ba ang pahirapan ng nililigawan? Sabay tawa ng malakas ni Bricks. Siya nga pala. Asan si Mommy? Umalis kasama si Manang Nelia. Nag-grocery ata sila. Ganun ba?
Hintayin ko na lang siya. Ilang buwan na ba ang tiyan ni ate? Magto 2 months? Sooner pare, may kinakarga ka na pala. Oo nga eh. Manang, wala na po ba tayong nakalimutan? Wala na po ma'am. Yung mangga po ba ni Princess, nabili po ba natin? Oo ma'am, kumpleto na po lahat. Sige po, uwi na po tayo. Habang naglalakad palabas ng mall ang dalawang babae, may nabunggo rin silang isang babae. Ay, sorry miss. Pagtingin ni Myrna, nagulat pa siya dahil sa dinarami ng tao sa loob ng mall, bakit si Sarah pa? Agad namang pinulot ni Sarah ang mga nabitiwan niya. Nang mapulot niya lahat, tinignan niya ng diretso si Myrna, sabay sabing, ang liit lang talaga ng mundo ano? Sabay alis nilang dalawa ni Manang Nelia. Ma'am, kilala niyo po ba yung babaeng nakabangga natin? Tanong ni Manang Nelia kay Sarah. Oo Manang, kilalang kilala ko siya. Wag na natin siyang pag-usapan. Nakangiting sabi ni Sarah kay Manang. Nang makarating ng bahay ang dalawang babae, nadatna nilang nagtatawanan ang dalawang binata. Wilmer, you're here? Where have you been? Anya ng kanyang ina kay Wilmer. Hi ma'am, bakit ngayon ka lang nagpakita? San ka ba nagpupuntang bata ka? Mom, relax, okay? Nandun lang po ako kila Mika. Nandun ka na malagi kila Mika? Hindi ka man lang sa akin nagpapaalam? Sorry ma'am, kung pinag-aalala ko kayo. It's okay son, okay na ba kayong dalawa? Yup. Nakangiting sabi ni Wilmer. Asan po si Tito Conrad? May meeting ang tito mo. Nagising si Chona dahil sa sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Pagbukas niya ng pinto, mukha na kanyang mama ang nabungaran. Anak, kumain ka muna. Bawal sa buntis ang malipasan ng gutom. Mahihirapan kanyang mga anak. Anya sa akin ang ina. Anong oras na po ba? Mag-aalauna na. Kaya dapat kumain ka na. Saka ka na lang bumalik sa pagtulog pagkatapos mong kumain. Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa. Ipinaghahanda kita sa baba na makakain mo. Sige po, magsi-CR lang po muna ako. Bababa na lang po ako. Samantala, habang nadadrive si Conrad pa uwi, bigla na lang siyang may nabanggang babae. Agad niya namang tinabi ang kanyang sasakyan para tignan yung nabunggo niyang babae. Miss, I'm sorry. Bungad niya agad sa babae. Inalalayan niya itong makatayo. Sisigawan niya sana yung nakabangga sa kanya na makita niya ang itsura ng lalaki. Matangkad ito, mapupungay ang mata, matangos ang ilong, at kahit medyo maedad na, gwapo pa rin tignan. Miss, are you okay? Pagpukaw ni Conrad sa babae dahil natulala kasi ito sa kanya. Yeah, I'm okay. Ngiting sabi ng babae kay Conrad, tara, dadalhin kita sa hospital para magamot yung mga galos mo. Anya ni Conrad, agad namang pumayag ang babae. Nang nagmamaneho na si Conrad papuntang hospital, nilingon niya ang babae. Nahuli niya itong titig na titig sa kanya. Agad namang umiwas ang babae dahil nahuli siya na titig sa lalaki. Hindi naman nagtagal, nakarating agad sila sa naturang hospital. Agad namang inasikaso ng nurse ang babae. Nang matapos malinisan ang kanyang mga galos, iniwan na sila ng nurse. Thank you. Paunang salita ng babae. Wala yun. Dapat lang nadalhin kita dito dahil ako ang nakabangga sa'yo. Anya ni Conrad sa babae. Siguro kung iba yung nakabangga sa akin, panigurado, hindi man lang ako noon hinintuan ng sasakyan. Bigla namang nag-ring ang phone ni Conrad. Nang tignan niya kung sino ang tumatawag at nung makita ang pangalan, agad niya itong sinagot. Hello Conrad. Anong oras ka ba uuwi? Anya sa kabilang linya. Actually, pauwi na sana ako kaso may nabangga akong babae. Nandito kami ngayon sa hospital. Pagpapaliwanag ni Conrad kay Sarah. Ano? Kamusta yung babae? She's fine, don't worry. Thanks God. Malala ba ang natamo niyang sugat? Bakit kasi hindi ka nagdahan-dahan sa pagmamaneho mo? Pagsisermo ni Sarah kay Conrad. Oo na, kasalanan ko na nga. Kaya nga nandito kami ngayon sa hospital. Oh, sige na. At pauwi na rin ako. Bye. Mama, bakit? Ano pong nangyari kay Papa? Tanong ni Chona sa kanyang ina. Nakabangga raw ang papa mo.
Po, okay lang po ba si Papa? Oo, Iha, kaya wag ka na mag-alala. Pauwi na nga siya ngayon. Sino yung tumawag sa'yo? Anya ng babae kay Conrad. She's my ex-wife. Pagpapaliwanag ni Conrad sa babae. Kung ex-wife mo siya, bakit pa siya sa'yo tumatawag? Anya ng babae kay Conrad. Actually, miss, sa bahay ko siya nakatira. Nakangiti, sabi ni Conrad sa babae. May mag-ex bang nagsasama pa sa iisang bubong? Oo, kami ng dati kong asawa. Nakangiti, sabi ni Conrad. Okay na ba ang mga galos mo? San ka ba nakatira at ihahatid na lang kita? Huwag na. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa. Magtataksi na lang ako. Sabi ng babae kay Conrad. Ano palang pangalan mo? Anya ng babae. Conrad. Conrad Mendoza. And you are? Myrna Chavez. Mendoza? Parang narinig ko na ang apelyado na yan. Oo, tama. Naalala ko na. Ikaw yung may-ari ng resort sa Bicol, di ba? Yup. Ikling sagot ng lalaki kay Myrna. Siya nga pala. San ka ba nakatira? Tanong ng babae kay Conrad. Bakit? Tanong ni Conrad sa babae. Malay mo, baka pag hindi ako busy, pwede kitang ipagluto sa inyo? May katulong naman kami sa bahay. Anya ni Conrad. Ganun ba? Pero saan ka ba nakatira? Pwede bang malaman? Pangungulit ni Myrna kay Conrad. May binigay si Conrad na papel sa babae. Kung gusto mo talagang pumunta ng bahay, pumunta ka na lang. Anya ni Conrad kay Myrna. Thank you. Sabay yakap ni Myrna kay Conrad. Ay, sorry. Anya ni Myrna pero lihim siyang napangiti. It's okay. Sabi naman ni Conrad. Ayaw mo ba talagang magpahatid sa inyo? Wag na, magtataksi na lang ako. Anya ni Myrna kay Conrad. Kung ayaw mo magpahatid, uuwi na lang ako. Dahil hinihintay na ako ng dati kong asawa. Anya ni Conrad kay Myrna. Nang aalis na sana si Conrad, nang biglang magsalita ulit si Myrna. Kailan pa tumira sa bahay mo yung dati mong asawa? Nung isang araw lang. Nakipaghiwalay na siya sa asawa niya dahil nakita niya na ang asawa niya may kasamang ibang babae. Bakit mo natanong? Wala naman. Kaya siguro siya pinalitan ng pangalawa niyang asawa dahil baka losyang na siya. Anya ni Myrna. Agad namang nagsalita si Conrad. She's pretty and a nice girl like my daughter. Kahit kailan, hindi ko nakita naging pabaya siya sa sarili niya. Anya ni Conrad at agad nang umalis ng ospital. Baby, malapit na ang kasal natin. Sabi ni Chona kay Briggs. Oo nga eh, I'm very excited baby. Nga pala, pupunta ako mamaya kay Grandpa. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Briggs kay Chona. Dito na lang ako sa bahay. Anya ng dalaga sa kanyang nobyo. Anong gagawin mo doon? Pinapapunta niya ako. Di ko alam kung bakit. Siguro, mga 3 araw o 4 ako doon. Okay lang ba sa'yo yun? Ang tagal naman. Anya ni Chona kay Briggs. Sumama ka na lang kaya? Sabi ng binata kay Chona. Hindi na, okay lang ako dito. Basta, mag-iingat ka sa pagdadrive mo. Opo, boss. Anya ng binata kay Chona. Pababa na ng hagdan si Robert. Nang sakto naman, nakakapasok lang ni Sarah sa bahay ng kanyang asawa. Honey? Anya ni Robert kay Sarah. Hindi ito pinansin ni Sarah. Bagkus, dire-diretso lang ito sa taas patungo sa kanyang kwarto. Sinundan siya ni Robert sa kwarto. Nag-iimpake si Sarah ng kanyang mga gamit. Honey, I'm sorry. Anya ni Robert sa babae. Hindi kumibos si Sarah. Nagbibingi-bingihan lang siya. Ayaw niya nang makinig sa mga sinasabi ni Robert. Oo, alam kong nagkamali ako. Aaminin ko, natukso lang ako kay Myrna. Please Sarah, give me one more chance. Pagsusumamo ni Robert kay Sarah. Wala pa ring tugon si Sarah sa mga sinasabi ni Robert sa kanya. Honey, please. Akmang yayakapin ni Robert si Sarah pero umiwas lang siya sa lalaki. Ano bang gusto mong gawin ko? Para mapatawad mo lang ako.
Pagmamakaawang sabi ni Robert kay Sarah. Saka naman, hinarap ni Sarah si Robert. You love me, right? Anya ng babae kay Robert. Yes, of course, honey. I still love you. Then, why you cheating on me, Robert? Kung mahal mo ko, bakit? Bakit mo ko niloloko? Bakit mo ko pinapaiyak? Bakit nakakaya mong saktan ako ng ganito? Paiyak ng sabi ni Sarah kay Robert. Oh honey, I'm so sorry. Naluluha na rin sabi ni Robert kay Sarah. Lalapitan niya sana si Sarah, pero pinipigilan siya nito. Huwag kang lalapit, at wag na wag mo kong hahawakan. Sigaw na sabi ni Sarah. Alam mo Robert, iniwan ko yung una kong pamilya para lang makaangat ako sa buhay. Iniwan ko yung lalaking sobrang mahal ako, higit pa sa buhay niya. Alam mo ba yun ha? Pasigaw na sabi ni Sarah. Akala ko, magiging masaya na ako dahil nakaahon ako sa hirap. Akala ko, hindi ko mararanasan yung sakit. Akala ko magiging masaya na ako. Akala ko, hindi mo ko sasaktan at papaiyakin. Pero lahat ng yon, puro lang pala akala. Ang tanga ko, binigyan ako ng Diyos ng unang pamilya, pero iniwan ko pa. Tapos ngayon sa pangalawang pamilya ang binigyan niya sa akin. Bakit ganito yung mararanasan ko? Yung masaktan at lulukuhin lang pala ako ng taong minahal ko ng sobra. Oo, aaminin kong mahal na mahal kita Robert. Pero tama na please, ayoko na. Pakawalan mo na ako. Kung mahal mo ko, hahayaan mo akong maging masaya. Hahayaan mo ko kung saan ako sasaya. At alam mo kung saan ako sasaya kapag naghiwalay na tayong dalawa. Anya ni Sarah kay Robert. Hindi na mapigilan ni Robert ang kanyang mga luha, kusa na itong bumuhos sa kanyang mukha. Kung yan talaga ang gusto mo, sige. Pinapalaya na kita Sarah. Anya ni Robert. Kahit masakit, pipilitin ko. Maging masaya ka lang. Ngiting sabi ni Robert kay Sarah. Agad namang niyakap ni Sarah si Robert. Thank you for everything. Anya ni Sarah habang umiiyak na nakayakap kay Robert. Shh, don't cry. Pag nakita ka ni Wilmer na umiiyak ka na naman, baka pagalitan na naman ako nun. Dad, hindi po ako galit sa inyo. Ngiting sabi ni Wilmer sa kanyang ama. Nagulat silang dalawa dahil nasa may pinto pala si Wilmer. Ang alam ni Sarah, nandun kila Mika si Wilmer. Anak, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Sarah sa kanyang anak. Yes, Mom. Ibig sabihin, opo, narinig ko po lahat. Anak, patawarin mo ang mommy ha. Hindi na kasi worth it para magsama pa kami ng daddy mo. Mom, it's okay. Ayos lang po, kahit hindi na buo ang pamilya ko. Ang importante po, masaya ka. Ayoko nakikita kitang umiiyak at nahihirapan. Ngiting sabi ni Wilmer sa kanyang ina. Son, I'm very sorry. Dad, ako nga dapat humingi ng sorry sa inyo dahil nasagot ko po kayo noong nakaraang araw. I'm sorry, Dad. It's okay, son. I know it's my fault. Sabayakap kay Wilmer ni Robert. Sa huling sandaling, magkakasama ang pamilyang Alarcon, masayang nagyayakapan ang mga ito. Samantala, habang naglilinis sa may bahay si Manang Nelia, may tumawag sa kanya sa may gate. Psst! Sit-sit ng babae. Namukhaan agad ito ni Manang Nelia dahil ito yung babaeng nabangga nila ni Sarah sa mall. Sino pong hanap nila? Magalang na tanong ni Manang Nelia sa babae. Pwede bang papasukin mo muna ako? Pagtataray ng babae sa matanda. Kabilin-bilinan po kasi ni sir. Huwag daw po ako magpapasok na hindi ko po kilala. Ganon? Anya ng babae sa matanda. Sino bang sir ang sinasabi mo? Tanong ng babae kay Manang Nelia. Sasagot na sana si Manang Nelia nang lumabas naman si Conrad at tinatawag siya. Manang, Hindi na natapos ang sasabihin ni Conrad dahil ang nakita niyang kausap ni Manang Nelia ay si Myrna. Oh, Myrna, napadalaw ka ata. Anya ni Conrad sa babae. Pwede bang papasukin mo muna ako? Ang init kaya dito sa labas. Sabi ng babae kay Conrad. Agad naman siyang pinapasok ni Conrad at niyaya sa loob ng bahay. Naiwan si Manang Nelia na nagtataka. Nang makapasok sa loob ng bahay,
Namangha sa ganda ang Mirnang ito. Wow! Ang ganda naman pala ng bahay mo, Conrad. Pa-cute na sabi ni Mirna kay Conrad. Bakit ka nga pala napadalaw? Tanong ni Conrad kay Mirna. Wala lang, gusto lang kita makita. Kumain ka na ba? Anya ni Mirna kay Conrad. Gusto mong ipagluto kita? Wag na, Mirna, nakakahiya naman. At saka kumain na ako. Nakapagluto na si Sar. Hindi na natapos ang sasabihin ni Conrad dahil may nagsasalita sa likuran niya. Papa, sino po siya? Anak, ikaw pala. Kumain ka na ba? Tanong ni Conrad kay Chona. Busog pa po ako. Kukuha lang po ako ng mangga. Pagkakuha ng mangga, nagtanong ulit si Chona sa kanyang ama. Papa, sino po siya? Nakatingin sa babaeng sabi ni Chona. Siya yung nabangga ko nung nakaraan. Anya ni Conrad kay Chona. Ganun po ba? Bakit po siya nandito? Tanong ni Chona sa kanyang ama. Ano kasi anak? Pinapunta ko siya dito para malaman ko kung okay na ba talaga siya. Pagsisinungaling ni Conrad sa kanyang anak. Ganun po ba? Sige, akyat na po ako sa taas. Pagpapaalam ni Chona sa kanyang ama. Nang makaakyat si Chona sa taas, nagsalita agad si Mirna. Ang laki na pala ng anak mo. Kamukha mo siya. Anya ni Mirna. Buti na lang hindi naging kamukha ng dati mong asawa yung anak mo. Siguro, hindi kagandahan ng ex-wife mo. Pagpapatuloy na sabi ni Mirna. Saka naman nagsalita si Conrad. Alam mo, pag nakita mo lang ang ex ko, baka matulala ka sa ganda niya. Anya ni Conrad kay Mirna. Matulala sa ganda? Bakit nangabit yung dating asawa niya? Pabulong na sabi ni Mirna. What did you say? Tanong ni Conrad kay Mirna. Ha? May sinabi ba ako? Pagmamaang-maanga ni Mirna. Akala ko kasi may sinasabi ka. Anya ni Conrad. What do you want, juice? Or coke? Tanong ni Conrad kay Mirna. Ikaw? Sagot naman agad ni Mirna. What? Anya ni Conrad. Ang sabi ko, coke na lang. Coke? Sige, kukuha lang ako. Naiwan sa sala si Mirna at hinanap ang remote ng TV. Agad niya naman itong nahanap at binuksan na ang TV. Hindi naman nagtagal si Conrad. Bumalik siya na may dalang coke at egg sandwich para kay Mirna. Habang nagkukwentuhan ang dalawa na may biglang nagsalita sa likuran nila. Pagtingin ng dalawa sa nagsalita, biglang namutla si Mirna sa taong kanyang nakita.